Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ng isang dalagita na nagngangalang Gia at nakatira siya sa kanyang ama na si Lee. Ilang taon nang patay ang kanyang ina at mula noon, si Lee na ang nagpalaki kay Gia ng mag-isa at nagmamalasakit siya sa kanya ng husto. Pagkatapos mag-almusal, dinala na siya ni Lee sa paaralan kung saan pinaalalahanan niya ang anak na mag-aral ng mabuti at makakuha ng matataas na marka. Ibinahagi ni Gia ang kanyang hiling na magkaroon ng isang aso at ipinaliwanag na lahat ng kanyang mga kaibigan ay meron ng isa. Pagkatapos ihatid si Gia sa paaralan, tumuloy na si Lee sa trabaho. Pagkatapos ng klase, naglalaro si Gia kasama ang kanyang mga kaibigan at hindi na malayang gabi na. Samantala, busy si Lee sa kanyang trabaho at nabunyag na nagtatrabaho siya sa isang construction company. Kalaunan, nagpadala si Lee ng mensahe kay Gia at hinimok siyang umuwi na kaagad dahil paparating na ang ulan. Pagkabasa sa mensahe ng ama, nagmamadaling lumabas ng palaruan si Gia. Sinamahan siya ng kanyang mga kaibigan sa istasyon ng tren, ngunit pagdating nila doon, nagpaalam na sila sa isa't isa at umuwi na si Gia ng mag-isa. Gayunpaman, dumilim ang kalangitan at hindi nagtagal ay bumuhos na ng malakas ang ulan. Samantala, natapos na ni Lee ang kanyang trabaho para sa araw na yun. Sa pag-aakalang nakauwi na si Gia, dumiretso siya sa kwarto ng anak, umaasang makikita siya doon, ngunit walang laman ang silid. Sa pag-aalala, sinubukan niyang tawagan siya sa kanyang telepono ngunit dumiretso ito sa voicemail. Dahil sa pagkabalisa, nagpasya siyang tawagan ang mga kaibigan ni Gia ngunit ipinaalam nila sa kanya na iniwan nila si Gia sa istasyon ng tren at ang balitang ito ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Lee sa pag-aalala. Kinabukasan, may napansing kakaiba ang mga residente sa ilog at ito ay isang katawan na lumulutang sa tubig. Hindi nagtagal, si Officer Jun at ang kanyang junior officer ay dumating sa lugar para mag-imbestiga. Habang papalapit sila, napagtanto ni Officer Jun na ang katawan ay kay Gia na nakabalot sa plastik. Nanlumo ang kanyang puso habang sinusuri ang lugar at napansin na ang katawan ay nasa tubig nang hindi bababa sa 34 na oras. Inutusan niya ang kanyang team na tingnan ang anumang missing person report, umaasang makakakalap ng higit pang impormasyon. Pagkaraan ng ilang oras, ipinatawag ni Officer Jun si Lee sa ospital. Nang dumating si Lee at nakita ang walang buhay na katawan ng kanyang anak, bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Dahil sa pagdadalamhati, niyakap niya ito sa kanyang mga bisig at hindi mapigilan ang kanyang pag-iyak. Tinanong ni Jun si Lee kung may kasintahan si Gia, umaasang makakakalap ng mga lead sa investigasyon. Gayunpaman, iniling lang ni Lee ang kanyang ulo at lubos na nalilito, hindi maintindihan kung bakit may nanakit sa kanyang anak. Matapos suriin ang katawan ni Gia, isinagawa ang isang postmortem at nabunyag sa forensic report ang isang nakakagimbal na katotohanan. Lumalabas na 2 indibidwal ang sangkot sa malagim na sinapit ni Gia. Si Officer Jun, na napansin ang nanlulumong estado ni Lee, ay nagpas siyang huwag ibahagi ang mga detalye sa kanya. Si Lee na nabalot ng pagsisisi, ay naniniwalang kung siya ang pumunta para sunduin si Gia, baka buhay pa sana siya hanggang ngayon. Kinabukasan, si Jun at ang kanyang junior officer ay bumalik sa lugar kung saan natuklasan ang bangkay ni Gia. Sa tingin ni Jun ay nagmamadaling itinapon ng mga salarin ang kanyang katawan para hindi na ito mahanap. Sa kasamaang palad, hindi lumubog ang katawan gaya ng nasa plano. Ipinahayag ng junior officer ang kanyang pag-aalala at sinabi na kung walang criminal record ang mga taong ito, magiging napakahirap na mahanap sila. Samantala sa istasyon, sinimulan nilang i-review ang CCTV footage. Nagawa nilang makita si Gia sa huling pagkakataon na nasa istasyon at napansin ang babae na nakatambay sa labas. Pagkatapos ay natuon ang atensyon nila sa isang puting van na nakaparada sa malapit at nagsimulang maghinala dito. Pinalaki nila ang footage at nagawang makita ang mukha ng driver na lumalabas na ang pangalan ay Leo. Kinabukasan, binisita ng mga opisyal ang lugar kung saan nakaparada ang van malapit sa bahay ni Leo. Habang nag-iimbestiga, nakita nila ang telepono ni Gia sa loob, ngunit mabilis na ibinulsa ni Leo ang telepono na nagpataas ng karagdagang paghihinala. Nagpa siya ang mga opisyal na tanungin ang ama ni Leo tungkol sa van dahil siya ang nagmamay-ari nito at paminsan-minsan niya din itong minamaneho. Sa pagkabalisa sa presensya ng mga pulis, si Leo ay nagmamadaling pumasok sa kanyang bahay at nagkulong sa kanyang silid. Sa panahong yun, bumalik sa kanyang isipan ang gabing mag-isang naglalakad si Gia. Si Leo at ang kanyang mga kaibigan na sina Wang at Yu ay nakaupo sa kanilang van nang makita nila ang dalaga.
Sa kasabikang makaranas ng thrill, nagpasya silang lapitan siya. Lumabas silang tatlo sa van at sa ilalim ng madilim na paligid, sinunggaban nila si Gia mula sa likuran, dahilan para mawalan ito ng malay. Inilagay nila siya sa loob ng van at nagmaneho papunta sa bahay ni Wang, kung saan inihiga nila siya sa kama. Noong oras na yun, nakatanggap si Leo ng tawag mula sa kanyang ama na nagsabi sa kanyang iuwi na ang van. Dahil sa pagkabahala na iwan si Gia sa kanyang mga kaibigan, nag-aatubiling sinabi ni Leo kina Wang at Yu na uuwi na siya. Gayunpaman, tinuya lang siya ni na Wang at Yu, at pinaalalahanan si Leo na dahil siya ang nagmaneho ng van, madadamay siya kapag may nangyaring masama sa babae. Samantala, lalong nalugmok sa depresyon si Lee matapos mawala ang kanyang anak. Sa kanyang pagdadalamhati, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakasakay sa parehong tren na sinakyan ni Gia sa kanyang huling paglalakbay. Sa kabilang banda, nakita ni Leo ang isang balita sa TV na nagpahayag ng pagkakatuklas sa bangkay ni Gia sa ilog. Natakot siya dito kaya nagmamadali siyang nakipagkita sa mga kaibigan para magtanong, ngunit walang pusong sinabi ng mga ito na kung nabuhay si Gia, tiyak na magsusumbong siya sa pulisya. Upang panatilihing ligtas ang kanilang sikreto, pinatay nila ang dalaga. Nang hindi makayanan ng bigat ng kanyang konsensya, nagpa siya si Leo na kumilos. Kinuha niya ang cellphone ni Gia at nagtungo sa ilog kung saan natagpuan ang bangkay nito. Nag-message siya kay Lee mula sa telepono ni Gia at isiniwalat ang katotohanan kung saan sinabi niya na ang iyong anak ay pinatay ni na Wang at Yu. Ibinigay niya rin kay Lee ang address ni Wang bago itinapon ang telepono sa ilog, umaasang mabubura ang anumang bakas ng kanyang pagkakasangkot. Matapos mabigong makakuha ng tugon mula kay Wang nang tumawag siya, dumiretso siya sa bahay ni Wang upang harapin ang lalaki, ngunit nakita niyang nakalock ang pinto. Naalala ni Lee na may binanggit na susi si Leo, kaya ginamit niya ito para makapasok sa loob ng bahay. Pagdating sa loob, sinimulan niyang halughugin ang bahay, determinadong makahanap ng anumang clue. Ilang sandali pa, dumating si Wang na may kausap sa telepono, kaya mabilis na nagtago si Lee. Habang sinusuri ang silid, natuklasan niya ang bag ni Gia na nagbigay sa kanya ng labis na kalungkutan. Nahagip din ng kanyang mga mata ang computer ni Wang at nakaramdam ng matinding galit nang ma-realize na maaaring inirecord ni Wang ang kanyang ginawa kay Gia. Nakaupo si Wang sa kanyang mesa, pinapanood ang video na nirecord niya sa napakasamang gabing yun, at tila hindi nababahala sa kanyang mga aksyon sa paniniwalang hindi nila siya magagalaw dahil 17 taong gulang pa lamang siya. Dahil sa sobrang galit, sinunggaban niya si Wang at nagkaroon ng matinding away sa pagitan nilang dalawa. Sa sobrang galit, kinuha ni Lee ang isang baseball bat at hinampas ito kay Wang na agad na ikinamatay ng binata. Pagkatapos nito, kumuha siya ng larawan ni na Wang at Yu para magkaroon ng record sa kanilang paghaharap. Kinuha rin niya ang telepono ni Wang bago nagpalit ng damit para maiwasan ang anumang paghihinala. Paglabas niya ng bahay, nagpadala siya ng mensahe kay Yu mula sa telepono ni Wang at nagpanggap na si Wang. Sinabi niya kay Yu na lalabas siya ng bayan para maghatid ng sasakyan at hiniling na magkita silang dalawa sa bahay ni Wang mamaya. Hindi nagtagal, ang mga pulis, sa pangunguna ni Officer Jun, ay dumating sa pinangyarihan ng krimen. Sinimulan nila ang kanilang investigasyon kung saan natuklasan nila ang nakakakilabot na video na nirecord ni Wang, hindi lamang kay Gia kundi pati na rin ang sa dalawa pang babae na nabiktima niya. Ang ebidensyang ito ay nakadagdag sa nakakabagabag na kaso at nag-raise ng mga katanungan tungkol sa mga nakaraang aksyon ni Wang. Kalaunan, sinubukan ni Officer Jun na tawagan si Lee ngunit hindi siya sumasagot. Samantala, nakahanap ang mga investigador ng mga damit na may dugo sa bahay ni Lee, dahilan para maghinala sila na sangkot siya sa pagpatay kay Wang. Nang ma-realize ang bigat ng sitwasyon, mas pinaigting ni Jun at ng kanyang team ang kanilang pagsisikap na mahuli si Lee. Nagpasya din silang arestuhin si Yu at kinilala ang kanyang potensyal na pagkakasangkot sa mga krimen. Kalaunan, ang mga magulang ni Yu ay ipinatawag sa police station para sa pagtatanong. Mayaman sila at maimpluwensya, at nang ipaliwanag ni Jun kung ano ang akusasyon, mabilis nilang ipinagtanggol ang kanilang anak at painsultong sinabi na menor de edad pa lang siya kaya hindi siya makukulong. Si Jun, na dismayado sa kanilang pagtanggi, ay naramdamang tumataas ang kanyang galit. Alam niya ang katotohanan sa likod ng nakakakilabot na pangyayari at determinado siyang mabigyan ng hustisya ang biktima. Samantala, dumating si Lee sa isang liblib na lugar na madalas niyang pinupuntahan noon, isang paupahang bahay na malayo sa mga tao.
Habang hawak ang USB ni Wang, nadiskubre niya ang isang video na nagpapakita na si Wang ay gumawa ng mga nakakakilabot na bagay sa isang batang babae sa isang malapit na talyer. Dahil sa galit at pagiging desperado, kumuha siya ng litrato ni Yu at dumiretso sa talyer. Pagdating ni Lee, tumanggi ang mekaniko na magbahagi ng anumang impormasyon, maliban na lang kung babayaran niya sila. Sa pagkadismaya, sumiklab ang isang away at sa gitna ng kaguluhan, ang isa sa mga manggagawa ay nabaril sa binti. Sa huli, ibinunyag ng nasugatang manggagawa ang isang lokasyon kung saan madalas na tumatambay si Yu, ngunit pinaalam niyang wala siyang gaanong alam tungkol dito. Habang nagpapatuloy si Lee sa kanyang paghahanap, naging headline sa balita ang kanyang mga aksyon. Nakilala siya ng landlady ng inupahan niyang apartment at nagpas siyang tulungan si Lee habang wala siya. Palihim siyang sumilip sa mga video sa kanyang laptop, sinusubukang malaman ng higit pa tungkol sa nangyari. Samantala, natuklasan ni Officer Jun na ang isa sa mga video sa USB ay nagpapakita ng isang malinaw na kuha kay Yu sa isang hotel habang may ginagawang kalokohan sa kanyang biktima at humantong ito sa isang arrest order para kay Yu. Sa kabilang banda, si Lee, na determinadong makapaghiganti, ay nagtungo sa abandonadong hotel sa tulong ng babaeng kumupkop sa kanya. Matagumpay siyang nakaiwas sa mga pulis at pumwesto sa hotel, naghihintay kay Yu habang may hawak na baril sa kanyang kamay. Pagdating ng mga pulis sa hotel, hindi nila nakita si Yu ngunit nadatnan nila ang isang takot na babae na iginiit na tinorture siya ni Yu at nirecord ang kanyang pambababoy. Balak sanang tawagan ng junior officer ang kanyang mga magulang, ngunit nagpanik ang dalaga at sinabing nagbanta si Yu na ikakalat ang video online. Sa sandaling yun, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yu at sa sobrang takot, ibinunyag niya na nakapalibot na ang mga pulis. Nang ma-realize na kailangan niyang tumakas, sumakay si Yu sa kanyang motorsiklo, ngunit lingid sa kaalaman niya, nakahanda na si Lee para sa kanya. Sa isang desperadong pagkilos, tinutukan at pinaputukan niya ang motorsiklo na naging sanhi ng pagbagsak ni Yu sa lupa. Gayunpaman, muling bumangon si Yu at tumakas sa kalapit na kakahuyan. Nang makita ni Officer Jun si Lee, nagmamadali siyang tumakbo upang hulihin siya. Nang makita ni Lee ang pulis, wala na siyang naging ibang choice kundi ang tumakas. Nagmamadali siyang bumaba sa hagdan, habang tinatawag siya ni Jun na huminto, ngunit nagpatuloy si Lee sa pagtakbo. Naniniwala si Lee na kung hindi siya kikilos, hindi siya matutulungan ng batas at patuloy na mabubuhay ang mga taong responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Si Jun, na nahihirapan sa kanyang tungkulin bilang isang pulis at naiintindihan ang sakit na nararamdaman ni Lee, ay nagpas siyang pabayaan na siya. Kalaunan, nakipag-usap si Jun sa kanyang junior officer tungkol sa isang malungkot na kaso. Binanggit niya sa kanya ang tungkol sa 3 menor de edad na lalaki, kung saan 2 sa kanila ang nanakit ng isa pang lalaki na naging sanhi ng pagkamatay nito. Nakulong lamang sila ng 15 taon at ngayon ay malaya na sila. Ang kasong ito ay mabigat para kay Jun na nagpaalala sa kanya kung paano madalas na nabibigo ang sistema ng hustisya. Samantala, nakatanggap si Leo ng tawag mula kay Yu kung saan humingi siya ng pera at sinabihan siyang makipagkita sa istasyon kinabukasan. Kinakabahan namang sinabi ni Leo na hindi siya ang nagsumbong sa mga pulis tungkol dito. Lingid sa kaalaman ni Yu, kasama pala ni Leo ang mga pulis at nakikinig sila sa buong usapan nila. Kinabukasan, si Jun at ang iba pang opisyal ay naghihintay sa pagdating ng kriminal na si Yu. Nandoon din si Lee na nagtatago na may dalang baril, handa na para sa gagawing paghihiganti. Nang dumating si Leo at nagbigay ng pera kay Yu, agad na kumilos ang mga pulis para arestuhin siya, ngunit nang makita ni Yu ang panganib, nagsimula siyang tumakbo palayo. Sa kaguluhan, naabutan ni Lee si Yu at itinutok ang baril sa kanya. Nagmakaawa si Yu para sa kanyang buhay, at sinabing nagsisisi na siya sa nangyari kay Gia. Kahit na nagmakaawa si Yu na wag siyang patayin, determinado pa rin si Lee na pagbayarin siya. Sinigawan ng mga pulis si Lee na ibaba ang kanyang baril, ngunit dahil sa nararamdamang galit, binaril niya si Yu sa mata. Bilang tugon, binaril ng isang police officer si Lee at bumagsak siya sa lupa. Makalipas ang 1 taon, bumisita si Officer Jun at ang kanyang junior officer sa libingan ni Lee para parangalan siya. Habang tahimik silang nakatayo, inisip ni Jun ang mga hamon ng pagiging isang magulang. Ayon sa kanya, madaling magkaanak, ngunit ang turuan silang gawin ang tama ay napakahirap. Ang nakakaawang kwento ni Lee ay halos nakaapekto sa lahat, dahil sinasalamin nito ang sakit sa pagkawala ng mga minamahal natin sa buhay, ang mga problema sa sistema ng hustisya, at dito na nagtatapos ang pelikula.
Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.